Mainit na balita sa mundo ng politika at seguridad. Ilang mataas na opisyal ng militar at mga retiradong general umano ang nagkaisa sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o FPRRD. Ayon sa mga ulat, nagkaroon daw ng lihim na pagpupulong ang mga kilalang general kung saan tinalakay ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanilang pagkakaisa ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Malacanang, lalo't napabalitang bumababa ang tiwala ng ilan sa kasalukuyang pamunuan. Sa nasabing pagpupulong, binigyang diin ng mga general ang kanilang suporta kay FPRD na anilay simbolo ng tunay na tapang at malasakit sa bayan. May mga pahayag pang nagsabing handa raw silang tumindig kung sakaling lumala ang korupsyon at kawalan ng direksyon sa kasalukuyang pamahalaan. Samantala, ilang political analyst ang nagsasabing senyales ito ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng kampo ni Marcos Jr. at ni Duterte, isang banggaan na posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa politika ng bansa. Dahil sa lumalakas na suporta ng mga general kay FPRD, hindi maiwasang maglabasa ng mga espekulasyon na tila nagiging nervous na raw si PBBM sa posibleng pagkilos ng mga ito. May mga bulong-bulungan panghanda raw ang Pangulo na gumawa ng mga hakbang para muling makuha ang tiwala ng militar. Habang patuloy ang mga tanong at hinala, isa lang ang malinaw, nagiinit na naman ang entablado ng politika sa Pilipinas at lahat ay nag-aabang sa susunod na kabanata ng labanang Marcos kontra Duterte. Anak Incorporated, para kayong mga mapiya ng Pilipinas, mapiya sa Kongreso. Tapos kayo, mga balat sibuyas pa, pagka ginaganon kayo ng tao, tatakutin ninyo ng investigasyon in aid of legislation. Anong legislation? I'm so sorry that it has to come to this na mabastos ang Congress ng mga Pilipino. Kasi binastos niyo yung sarili ninyo. Yun yung totoo. And you do not act as if you own the whole world, you own the whole country, you own the Filipino people. You do not do that. Because one day, pagkapunong-puno na, dating si Fernando po, kakalusin kayo. Mabubuhay si Fernando po. Huwag niyong pigain si Duterte. Wag na wag. It's a big mistake, Mr. BBM President. Maling-mali. You stop it. Reflect on it this Christmas as the Filipino people will reflect on it. Armed Forces of the Philippines will reflect on it. Kasi, tao rin yan. Ha? Ako, ano tingin niyo sa akin? Unggoy. Tao ako. Dati akong sundalo. Retired. Maraming susunod sa akin. Kung gugustuhin ko. Ang daming nagsasabi sa akin mag-revolutionary government. Maraming nagsasabi na maghunta. Pinipig. Wag. Panoorin lang natin. Hayaan nyo lang. Wag. Wag na muna. Bigyan nyo ng pagkakataon yung gobyerno na mahimasmasan. Because hindi dapat ito na pumasok ng gulo. Kaya Philippine government, BBM, your role as the president, you stand up. Binoto ka ng tao, 31 million. 31.6. Wag mayabang kasi yung boto mo nanggaling din sa suporta ng Sara Duterte. If I were you, I will protect Sara Duterte. I will protect Digong Duterte. They are worth protecting rather than the people around you. Ay. BBM, tell everyone to stop. Stop badgering Duterte. Sara, stop ICC. Putrak, anong gagawin ng ICC rito? Sinabi mo, ikaw, turista lang yan. Tapos ngayon, papapasukin nyo, imbitahin nyo. Sinungaling ka. Pagka ganun. Tapos nun, unity team. Tapos, tahimik ka sa ginagawa ni Sara. Sa ginagawa sa kanya, ng kongreso mo. Ay, nako. Stop SMNI. Stop, tawag dito, stop the investigation ng franchise ng SMNI. Kaduktong yan. Pagka yan, tinuluyan nyo ng tinuluyan, Duterte will come to the aid of Pastor Kibuloy.
if Duterte is in trouble, Sara will come to the aid of the father, whether you like it or not. Yun ang gusto niyong senaryo. If na-imperil ang mga Duterte, the Filipino people, along with the whole line of retired and active military men, will come to their aid. Bye-bye. Gusto niyo mangyari yon? Subukan nyo. Ituloy yung ginagawa nyo. It's not a threat. It's a prediction. Kung wala po man sa akin, okay maniwala. Good luck. Okay maniwala. Sinasabihan ko kayo, kayong mga masyadong sip-sip sa presidente, isa ko sa stockholder. Isa ko sa stockholder. Pagka tayo nasa corporate level, ang stockholder, yan ang may-ari ng kumpanya. Okay? Yan yung, meron diyang 1 share, meron 10,000 shares, may 1 million shares. Yung pinakamarami, nagkaparang proxy votes, kukuha siya ng mga boto doon sa mga 1 share, etc. And then, kukuha siya, and then, he gets a board seat. Member siya ng board. And then this board of directors, they run the show. The people of the Philippines are the owners of the Philippines. Kayo, nasa government, military men, farmer, jeepney driver, tricycle driver, vendor, lahat tayong Pilipino, OFW, mga drug addict, owner tayo ng Philippines. Lahat tayo stockholder. May matino, may gago, may siraulo, may kleng-kleng bang-bang, may bayaran, may mukhang pera. Now, majority of the owners agree to certain ways of how the country will be managed, how the company will be managed. Okay, so we come to a vote. Sino magpapatakbo? The people of the Philippines agree na ang presidente ang magpapatakbo. Okay? Anong ginagawa ng board? Pagka merong palpak sa kumpanya, na kayo na nagpapatakbo ng kumpanya na arogante, mayabang, hindi sumusunod sa tao, hindi pinagbibigyan demand ng tao, simple lang, tanggalin ninyo yung resolution number 10. Kung ayaw yung tanggalin, i-justify ninyo. Tama ba yun o mali? Pag sinabi nyo tama, hindi kami maniniwala. Kasi hindi kami tanga. Outrightly, you will be fired. Ganon sa private sector. Dito, pasensyoso pa nga kami. Now, balik tayo doon sa resibo. Yun, request namin. Balik tayo sa resibo. Hindi request. Demand. Isa yun sa demand. Balik sa resibo. Hindi, bakit ganun kayo? Tapos dinededman nyo. Kung ano nang sinasabi ninyo, ilang beses kayo nagkaroon ng opportunity na magsalita sa public, kung ano pinagsasabi ninyo. Walang relation dun sa number 10 na concurrent resolution. Wala nagsasalita. And that is bad. That is bad. Bakit? Ibig sabihin, dinededman ninyo. Ibig sabihin, meron kayong alam, na hindi namin alam. Kaya nga, pagbalik ninyo sa Congress, pagbalik ninyo from your lavish Christmas vacation, probably funded by the Filipino people, samantalang si Mang Pandoy, si Juan de la Cruz, at si Aling Carpia, ay nagtitiis yung kanilang pamilya na mag-Noche Buena ng kung ano lang ang kaya. Sige, magpasasa kayo. Pero, may karme, babalik tayo dun sa January when you go into session and the Filipino people, hinihintay yung sagot ninyo. Ano nangyari do sa 2 billion? Sinoli nyo ba? Make a statement. And then, kung sinoli nyo, ipakita yung mga papel. Sinoli. Okay, sinoli. Kung parte lang yung sinoli, kung 1 billion lang, may butal, sana punta yung butal. Pakita, resibo. Bakit ganon? Bakit ganon ng tao? Magkago itong mga taon to, ganito. Wala kayong magawa yan ng mga boss ninyo.
Kahit gago yan, kahit bobo yan, wala kayong magawa. Boss nyo yan. Yan ang naglagay sa inyo dyan. Anytime pwede kayong tanggalin. We the sovereign Filipino people, huwag niyong kakalimutan yun. Ibang provisions nung kalimutan nyo, pero yung we the sovereign people, imploring the aid of Almighty God. Magkatandem, Filipino people at ang Diyos nila. Namin. Magkatandem. Hindi nyo pwedeng gibain yon. Ha? Kung kayo, magpapakasatanas kayo, abay, good luck sa inyo. Masama ang loob ko kasi hindi yung ganun ang in-expect ko sa administration. Ang in-expect ko, yung administration ni BBM will be what you may call redemption of the Marcos family, the Marcos name. Ito, panoorin niyo yung video ko. Like, share, subscribe. Panoorin niyo yung video ko na siya pa yung sa graduation namin. Si Apo Marcos. Ako pa yung honor guard. Ako yung honor guard doon na kumakamay sa kanya. Hanggang sa graduation. 4 na beses ko nakamayan si Tatay Marcos, 4 na beses. Saka nakakita, sinong estudyante makakamay doon ng 4 na beses? Yung iba, graduation lang, 1 beses lang makamayan. Ako, 4. Sa 1 taon, 4 na beses nakamay yung presidente, hangang-hanga ka, mga magulang ko tuwan-tuwa. Kaya ayokong mapasama si BBM. Kaya nga, kayong mga nakapaligid sa kay BBM at ikaw mismo BBM, ano lang, from one commander to another, from one leader to another, hindi tama yung ganyan. Hindi ganyan yung expectation. Hindi ganyan yung ina-expect sa'yo. Ang totoong leader, bago ikaw kumain, kakain mo na lahat. Yun yung leader. Yung ganun ng commander. You seek the welfare of your men. Bago ka mag-party, siguraduhin mo, maligaya, high moral lahat ng tao mo. Ngayon, kung hindi high moral ng tao mo, huwag ka magpa-party. Kung merong biktima ng sakuna, dapat nandoon ka. Kung merong na disgrasya, may namatay na sundalo, dapat nandoon ka. Ganon ang totoong leader. Parang may ganon na presidente. Parang may ganon. Magsaysay, kala nyo Duterte may huwag nyo pangunahan. Duterte. Nakita ng taong bayan na may presidente na dumadamay. Ngayon, pagka nakikita ng taong bayan, merong ng standard. Yun yung ginawa ng Duterte administration. Standard. Kaya, hindi mo masisisi yung taong bayan, mag-expect. Kaya dapat, hindi yung tao na ito yung tao bababa ka sa standard. Hindi. Ito yung standard, ito yung sa ngayon. Hindi pwedeng bumaba yung tao para intindihin kayo. Mali. Dapat, kayo, ito, nasa ibaba, BBM administration, buong unit team, kayo yung papanig do sa standard na iniwanan ng father na Duterte. Hindi ko binoto yun. Real talk. Nag-iwan siya ng standard. Yung standard niya happens to be our standard, mga P-Mayor. Yun ang natutunan namin. Yun ang na-experience namin. Yun ang nakita namin kay Duterte. Kaya, will we go against our principles of leadership? Hindi. He is a true leader. Now, hindi naman masama na mag-expect ng leader na BBM, pantayan yon. O mas maganda, ang aspiration namin, lalo na ako, binoto ko yan. Duterte, di ko binoto. BBM, binoto ko. Ang aspiration ko, higitan mo pa itong iniwan ng Tatay Digong. Higitan mo. Huwag mo nang pantayan. Because while doing it, at the same time, you are redeeming your family, redeeming the Marcos name, and hitting higher than your father. Tapos itong tao na to, na ngayon parang kinukrucify ninyo, suspendin nyo pa na SMNI na programa niya. Tapos nun, imbitahin pa, isipin pa, dati sinasabi, hindi,
turista lang yung ICC. Pero ngayon, contemplating, iimbitin papasok dito para itry, imbestigan tong si Duterte. Ano ba kayo? Naging presidente yan ng Pilipinas. Minahal yan ng taong bayan. At yung pagmamahal na yon ng taong bayan do sa matandang Duterte, nag-translate yon sa anak kay Sara, kay BP. Nag-translate yung kaya ganun na lang karaming boto, 32 million. At yung boto niya, nag-translate din sa boto mo. Tapos ngayon, you will put them down. Ay, magalit talaga tao niyan. Nosedive ka. Ngayon, kung wala kang kinalaman doon, nosedive ka pa rin. Kung hindi mo pipigilin yun, ikaw ang piloto ng bansa, ikaw ang piloto. No, nosedive kang ganyan. Hinahayaan mo yung mga co-pilot mo, ha? Or baka si First Lady, siya pa, pinahawak mo na madubela. Nakaw, walang, bawal yun. Hindi siya yung may lisensyang pagkapiloto. Babagsak aeroplano, lahat kami babagsak. Pag ako nakasakay sa ano natin, sa airlines. Ayan, Cebu Pacific ba yan? O, uy, quiet. O, Philippine Airlines. Pag ako nakasakay dyan, pag dunga ko ngayon, nakita ko, nagmamaneho. Hindi rated na piloto. Hindi naman siya binoto ng taong bayan. Hindi naman si pinsan mong Romualdez. Hindi naman sino yan? Tambalolong ang tawag. Oh. Ay, nako. Babagsak aeroplano. You have to stand up to stop all of this. Baka mamaya maunahan ka ni Pastor Kibuloy. Stop! Tapos administration mo. Tapos, pag sinabi ni Pastor Kibuloy, stop! Stop ka talaga. Wala, kaya you shouldn't allow your loyal people na sip-sip boto, no? Kakasip-sip nila, kakapalakas, or meron silang sariling agenda, you shouldn't allow them to bring down the Dutertes. Because it is you who should tell them na tigil nyo yan and say in public, I am with the Dutertes. And ganon, diba? Pero that's only halfway. Or not even halfway, because ang daming nangyari within 1.5 years. Okay? So, you're really on a downturn. Yun yung problem. You have lost so much political capital, and it will show sa mga susunod na survey. Yun yung problema nyo. Hindi nyo. Tapos ang babanat ngayon, ang PEG, destabilization plot. Nakaw! Palpak na naman yun. Kasi pagka nagsabi kayo ng destabilization plot, now I know by now yung mga intelligence agencies natin, mga intelligence personnel natin, ang tasking sa kanila ngayon, imbestigahan na itong mga to. Tignan na to sila Digong, sila BP Sara, o kung sino pa yung mga itong mga vlogger, itong mga PMayor. Kung ano yung mga pinaplano. Let me be the one to tell you, as far as I know. Walang pinaplano. Kung ako, magpaplano ako sarili. Ba't ako makikipagplano, ang dami-daming kung kakausapin, hindi mahuli ako. Ako lang, sarili ko lang, and then, titignan ko lang. Okay, so, let me share to you yung experience namin. Kasi yung ibang vlogger wala namang experience. Ang tingin ko dyan sa mga vlogger na may experience ng actual is, sino pa ba nagpa-vlog dyan? Si Maki. General's opinion. Si General's opinion. Ako, General Welfare. General Patronage. Okay? Si General Macanas. 1980s yan na breed na opisyal. So, kabit yan sa mga class 84, Yun yung So, kung pwede pumirma yan, pipirma yan. Tsaka isa pa, nga pala, balikan ko na yan. Yung pirma, wala pa doon ang mga sundalo, doon kayo matakot. Maraming sundalo ang nagsasabi, sa susunod, sila ang pipirma.
may man nag-request pa sa akin eh, Sir, gawa ka ng manifesto para sa amin. Okay. kasi English yun. Pati English yun. Ba't may pipilit natin mga buddy, no? Mga buddy, mga kabagang. Ba't kaya? Tagalogin nyo. Tagalogin. Kung ano sa puso, yun na ilagay. Walang grade yung manifesto. Ay, walang grade. Kung ano na sa isipin nyo, it's a freedom of expression. No? Huwag kayong matatakot. Bakit? Meron na bang nasa konstitusyon na pag gumawa ka ng manifesto, kulong ka? Hindi. Meron pa kayong right na litisin. Hindi kayo pwede basta-basta kulong. Ngayon, huwag kayong magpapatakot. Okay? So, pagka feeling nyo gumawa ng manifesto at nagagawa na, pwedeng gumawa ng manifesto ng mga retired na sundalo. Hindi kaya manifesto ng mga taong bayan. Yung social media napaka-powerful eh. Para malaman agad ng gobyerno kung ano yung pakiramdam ng bawat tao. Dati kinakailangan pa mag-survey eh. Hindi. Ito, one night, one day. Max ng 5 days. Alam mo na kung ano sentimiento ng mga tao. May like, may inis na inis, may heart, ganon. So, wag niyong paubutin, Mr. President and Congress, no? Special mention ng Congress eh, Senate Congress. Up to now, if you will continue to not to answer the request, not even request eh, demand, nasa demand na tayo eh. Hindi niyo ba nakita yung gano'ng kadelikado yung sitwasyon? Ang bobopol. Pag sasabihin niyo destabilization plot, alam niyo ba kung sino nagde-destabilize ng government? In Congress of the Republic of the Philippines is the cause of the destabilization. Eh kayo yung pumipitik na gano'n eh. Pitikin niyo si Duterte, pitikin niyo yung sila Badoy, sila Celis, and now SMNI. Tapos doon, may tsa-tsa pa kayong pinagsasabi. Kaya yung cause ng destabilization. Tapos, ang pinakamalaki dyan is yung ayaw ninyong pansinin yung request ng taong bayan. In fact, nagdedemand ng taong bayan na yung resolution number 10, sagutin ninyo. Huwag din taong bayan. Ako na mismo ang nagdedemand sa inyo. Pwede ba bago kayo magsalita ng tsa-tsa, wala kayong kredibilidad? Wala kayong kredibilidad. Nada. Zero. Yung nangyari, nada. Zero. Kahit anong sabihin yung maganda para sa bayan, ang reception ng tao, inis. Plastic. Sorry, yun yung dating eh. Harapin niya yung katotohanan. Zero. Plastic kayo. Kasi, magsasabi kayo ng ganyan, eto may mga budget. Dilagdagan niyo pa yung budget niyo. Ilang billion yun. Unprogrammed. Ano yung 450? Ano yun? Para bang inyo kayo may pera. Para kayo may factory ng pera. Taong bayan yung nagpapakahirap para makuha yung pera na yan eh. Para magkaroon ng ganong pera. Ang interest ng taong bayan, gaya sinabi ko sa mga nakaraan na vlog, tandaan niyo yung konstitusyon. Kasi kayo mismo, it seems, looks like, it appears, lumalabas. Hindi bobo yung mga tao, nakikita na binabiolate niya yung Constitution outright. Pagka merong resolution number 10, pinapa-explica ng tao, matagal na yan, bakit 2011 inadapt yung practice? Ibig sabihin, before 2011, meron na. So, ang hiningi ng tao, pwede ba, ngayon hindi na isa mag-explain. Hindi. Ngayon, ang gusto ng mga tao, bawat isa sa inyo, senator and congressman, gustong madinig sa inyo. Sabihin nyo, tama ba yung resolution number 10? Yes or no? Oh, Congress, kayo ang hilig nyo. Yes or no only? Yes or no? Ganunin kayo ng taong bayan. O, kita nyo, karma. Pag ginanong kayo ng taong bayan, wala nang ano. Huwag ka na muna magdahilan. Yes or no? Tama ba yung resolution number 10 na yan? Yes or no? Sabihin ng senador, yes. O, ano, mag-explain kayo?
Pipilit nyo, tama. Sige, mag-explain kayo sa taong bayan. Lahat kayo. Ngayon, kung lahat kayo, sabihin nyo, all 24, na yes, tama yan, something's wrong. Ibig sabihin, lahat ng crap ng senators ngayon, nakikinabang. Tama ba na walang resibo ang pag-ano ng pera? Liquidate ng pera? Yes or no? Pag sinagot nyo ng yes, walang resibo, yes. Wag na i-require sa lahat ng agency, ng government. Wala na magli-liquidate ng pera. Pati sa military, sarap niyan. Lalo na procurement ng mga submarine, F-16, mga barrel, mga tangke. Wala nang resibo. Wala nang certificate na lang. Mag-certify na lang yung Defense Secretary, yung Chief of Staff, yung mga Commanding General o ng Armed Forces, no? Ng Navy, ng Army at saka ng Air Force. Certify. Gayahin kayo. Kasi pag sinabi nyo, tama yang mag-liquidate ng resibo lang, ng walang resibo, lahat na lang. Yari kayo sa taong bayan. Kasi ano sabi sa Constitution? Sinabi ko, we the Philippines